welcome sa Malaya Podcast. Andito na naman kami. Hello. Pastor Edmond. And ngayon Kuya Edmond. ay mag-uusapan natin about ministry. Anything under sa ministry. So, ano ba mga Siyempre, katanungan mga madalas? Pastor Edmond. Wala lang. Wala lang. Maraming tanong Brad Yung mga tinatanong ng ating mga kapatiran dyan ngayon. Bago tayo sa mga serious stuff, ano muna tayo? Medyo chill muna tayo. Chill. Muna tayo. Ganda ng gupit mo Ganda ba? Mahaba na. Napahaba ko yung taas Para maiba naman. Meron ka na rin dito, puti. Oo, dami ko ng puting buhok. Kumusta? Mukhang blessed na blessed tayo Saan? Di. Sa ating Nagpo-progress. Pero mahirap pa din yung ibang business. Hirap talaga maging businessman. Oo nga Ayun na lang, ay tawag dito, may tanong tuloy ako na isip ko. Kasi syempre inisip ng mga tao, kasi tinuro sa atin dati, di ba, na ang ministry dapat full-time. Yun. Full-time ministry, di ba? So, pero biblical ba yun ang pagiging full-time ministry sa isang Kristiyano? Biblical. Oo. Ano ba? Or hindi naman... Gusto mo magbasa tayong Bible o ano lang tayo? From Ikaw, kung gusto mo mag-quote ng verse, okay lang sa akin. Yeah. Actually, yun din yung tatanong ko, no? Na-discover ko lang siya itong lately kasi nga I've been sa mga hindi nakakaalam, no? I'm translating, continuously translating. The way I translate the Bible from original Greek, sa New Testament pa lang tayo So, original Greek to Tagalog. I don't consider it as like work, no? Or ministry. I consider it as my personal study. So, in-enjoy ko siya actually. And then, andito na ako sa First Thessalonians, no? And then, nag-strike sa akin yung verse na to. So, it has something to do with your question. Kasi nga, ang usually ginagawa ngayon ng mga traditional na Church. simbahan, churches, yun nga, require nila yung mga minister nila to full-time. Okay, so saka parang ang tanong, saan magaling word na full-time ministry? Oo nga. Nasa Bible ba yun? Parang wala naman natin makikita ng ganun, brad. So, siguro sila rin yung gumawa ng term, no? Yung term full-time ministry. So, iba, part-time ministry. Parang work na nangyari, no? So, gusto kong basahin na very eye-opening to sa atin, Sabi dito sa 1 Thessalonians 4, verse 11. So, ito si Paul, no? In-encourage niya yung mga tao to live a holy life. And pag nagpayo kasi si Paul, no, both extreme ang niya Pwede siya maging very theological, spiritual, no, sa mga turo niya. Pero pagkatapos noon, pwede siyang maging very, very practical, very pragmatic. Lahat ng aspeto ng buhay, sa pamilya, sa mga anak, sa trabaho, even sa ministry, pinakikialaman niya. So talagang siguro ganun yung mga apostles, siniset nila yung standard talaga. And then nakita ko, sabi niya, sa verse 11, 1 Thessalonians 4, Tagalog, no? At pangarapin nyo na mamuhay ng tahimik. At na maasikaso nyo ang personal nyo mga buhay. At na makapagtrabaho gamit ang sarili nyong mga kamay tulad ng inutos namin sa inyo. So, sinasabi ni Paul, no, asikaso nyo yung personal nyong buhay. Nag-strike sa akin to kasi nga, no, tayo sa ministry, ang na-inculcate sa isip natin, unahin mo ang Panginoon, iwanan mo yung everything else, just do, yung nga sinasabi natin full time, no?
So, to the point na parang pati yung personal mong buhay na sacrifice. Pero sabi ni Paul, sa English nga, mind your own business. Eh. Do your own business. So, the terms, yung mind your own business, hindi yun yung talagang business na ginagawa ng entrepreneur. Iba yun. Pag sinabing mind your own business sa English, ito nga, sa Tagalog, no? Asikasuhin mo yung personal mong buhay. Di ba? So, sa mga minister siguro, sabihin natin, nagsasalita ba si Paul sa mga minister o sa mga regular churchmen? Pag wala tayong nakitang distinction sa sinasabi ni Paul, either an elder or a regular church, it means para to sa lahat. No? We cannot say na para lang to sa mga common na Christian. Hindi. Para to sa lahat. Kasi an elder or sinasabi natin ngayon yung pastor, quote and quote, no? Ano lang naman ang mga pastor they are just exemplifying the commands of God. Ginagawa nila sa buhay nila. Kaya, ang sabi ni Paul doon, kung pipili kayo ng leader nyo, an elder or a bishop, it must have this following and one of those is a person who takes care of his own family well. So, parang naman ata, parang siguro napakalayo, parang masyadong practical, no? Bakit kailangan ng isang leader takes care of his own family well? So, ang logical answer doon is, it's because ang mga ililid natin is the same as everyone else. May family, no? Tama. So, kumbaga, magiging ka lang, leader, ibig sabihin, ikaw yung magiging model sa kanila. So, how can you be a model kung di mo mismo maasikaso yung sarili mong buhay? No? Yung anak mo, pasaway, or kung ano ginagawa, di mo alam, no? Ng lalaki o ng kung saan pumupunta, no? So, yun yung sinasabi dito ni Paul na personal mong buhay, kailangan ayusin mo. Hindi lang to sa leaders Hindi lang to sa mga mga walang position Applicable to sa lahat. And sabi dito, ito maganda, makapagtrabaho gamit ang iyong sarili mga kamay. Tulad ng inutos namin sa inyo. So I think, pag sinabi sa Bible, makapagtrabaho ng sariling kamay, kasi iniisip nila, ito yung wrong connotation Pag sinabi ni Paul na makapagtrabaho, sinasabi ng mga preachers, yung ministry, work of the ministry. No? Pero, pag sinabi sa Bible na work with your own hands, no? Hindi yan ministry na preaching. Hindi yan ang tinutukoy doon. Yun yung tinutukoy doon yung skill mo. Kasi nga, pag nag-work sila, di ba tayo, ginagamit natin kamay natin. Hindi pa yun hanap buhay. Yun. Hanap buhay talaga siya. So, work with your own hands. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi yun yung lang, nag-work naman ako, ginagawa mo. Preach. Puro basically, ang ministry ay added sa trabaho mo. Hindi siya parang alternate. Ganun yung parang sinasabi ni Paul. Kasi isang bisa sinabi mo, no? Na work with your own hands. Diba? So, ibig sabihin, pero meron pang mga syempre sa ministry na pinapagawa ni God. So, added yun. Hindi yun, Yeah, it's actually parang embedded. Naka-embed siya. Siguro, sinabi mo na yung added I think may pinanghugutan ka doon pag sabing added. Yan din yung isip ko dati na akala ko you can just live life na maging masaya ka by doing working with your own hands lang, trabaho, no? Kung trabaho lang. Kasi may personal mong buhay. Which is the opposite of what I did or what we did in the past. Yung inuna natin, kasi parehas tayo at a very young age, ministry agad, diretso, di ba? Hindi muna tayo nagtrabaho na sa corporate world and then tinawag tayo ni Lord after a few years. Hindi, parehas tayo parang hindi pa tayo nakapagtrabaho, tinawag na tayo ng Panginoon. So yun ang nangyari sa atin. Kaya ang ating personality split. No? Kaya nakakahiyang mag-deal sometimes
pagka, di ba, nakikipag-deal ka yung business. Kasi na-instill sa isip mo, hindi yan ang dapat ginagawa na may calling. Di ba? May calling ka. Kailangan nagpipush ka lang. Hindi ka nagbebenta. No? O hindi. Diba? Parang demonyo yung nag-uusap. Oo, parang may konsensya lagi. No? Parang demonyo yung nag-uusap. Hindi ka na nag-uusap. Diba? Naranasan mo yun, di ba? Kailangan. Di ba? Sumasagot yan. Good afternoon. This is David Chan. How can I help you? sa akin kasi, hindi ako masyado napunta sa stage na yun eh. Dahil na-realize ko nga na katulad nga ano siya para yung buhay mo may kasama ng ministry dun eh. Kumbaga, katulad nga sinabi mo, maganda yung sinabi mo, embedded. Nandun na yung ministry at the same time, kailangan mo mabuhay pa din. So, hindi siya yung, although may split personality tayo pagdating talaga sa mga tao. Kasi ang nangyayari, parang pagka nasa tao, parang gusto mo i-please lagi yung mga tao dahil na-train ka ng gano'n eh, na parang kailangan lagi ka may sasabihin, kailangan expectation nila sa'yo. Dapat pag-pray mo lahat ng tao, pagka may nagkasakit, dapat puntahan mo sa... Parang limited ka sa activity mo. Parang mayroong naka-design lang talaga. Doon ka lang dapat gumalaw. Parang gano'n. Hindi lang sa limited, expectation ng mga tao sa'yo. Kasi bilang galing ka sa may calling. Kasi nga yun ang tinuturo sa lahat eh. Expect nila, magkasal ka, kailangan magbinyag, mag-dedicate, kailangan hospital visit ka, kailangan may ganyan yung yung expect pagka may merong hindi safe, kailangan ikaw magbisita para mag-pray sa kanila. Di ba? Parang yan yung expectation sa isang pastor. So na-realize, tama yung sinabi mo din na na may para tayo may split personality, which is hindi naman iba naman pag naging businessman ka, hindi gano'n. Hindi gano'n ang realidad mo. Ito mo, ikaw, nahihiya ka kung minsan, no, na mag-share ng gospel pag nasa corporate ka. Tama? Tama, di ba? Medyo parang... hindi naman hiya, no? Parang medyo awkward. Kasi awkward, yeah. Okay. So, medyo awkward, tapos maya-maya, pagagalitan mo yung tao, para kasi pipilitin mo eh, no? Para hindi ka... Kasi nga hindi tayo na-train sa ganun. Hindi mo, pag nag-share ka ng gospel sa kanila, tapos mamaya papagalitan mo sila. Para tuloy hindi, pa Bible ganyan, tapos ka din pala. Yeah, kasi nga, ang lagi nating iniisip, yung secular versus sinasabi natin religious. Oo. Meron kasing, ewan ko sino naka-invento nun, no? Siguro research natin. Bakit hiniwalay nila yung secular or yung... Yun yung I think the Catholics, the Roman Catholics did that. No? Ayun yung nagsasabi, parang separation of church and government. Actually, secular. It's more than that. During the time of the Reformation, actually, very separate yung dalawa. Very separate, not the... I'm not talking about the state and the religious group, but yung mga minister of the church compared sa mga farmers, mga merchants, sila yung hiwalay talaga. Pero I think dumating yung Reformation, ang nangyari is nagturo si Martin Luther about all of us, everything we do is holy to the Lord, no? Kasi sabi ni Paul, whatever you do it for the glory of God. So ibig sabihin kahit anong yung mga priest doon sa simbahan, saka yung mga farmers, no, if they do it for the glory of God, no, and their hearts is talagang purified by Christ, by the blood of Christ through faith, they're doing the same, parang pleasing in the sight of God. It doesn't matter kung ano yung suot mo, no. So, ito yung bombshell dito, bro. Gusto kong ituloy lang to. So, verse 12, sabi niya,
bakit inutusan ni Paul na magtrabaho, lahat ng tao, hindi exempted yung mga preacher dito. Sabi niya, inutos namin sa inyo, number 1, para makalakad kayo na may dignidad sa harapan ng mga tagalabas. So, it adds pala to your dignity, o yung ibig sabihin dignity, yung makita ka na kaaya-aya sa world, no? Diba, yun ang, babalik kami 1 Timothy chapter 3, yun ang requirement sa elder na maganda yung reputation sa world, no? Hindi pagsabing word yung unbelieving people. Kasi bakit mahalaga, no? Hindi lang yun ang mahalaga. Siyempre mahalaga din yung church, pero mahalaga din na nakita ng mabuti tayong patotoo sa outside the church kasi nga they are the ones na wini-win natin kay Christ. Pero diba? Para lang sa mga hindi nakakilala sa amin, no? Baka sabihin nyo dahil kaya lang kami naging pabor ngayon sa may ba yan, hindi tayo working minister. Kasi sabihin nyo naman nag-work kami before then when we started in the ministry, nagsimula tayo na full-time. Inaral talaga natin yung bakit kailangan maging full-time, bakit ganito, bakit ganyan. Sa may prejudice tayo sa mga may prejudice tayo sa mga nagtatrabaho. So outside, no, na pastor, sinasabi natin na hindi yan sila focus. So dapat pagka ka, hindi ka katulad ng verse na sinabi na yung a soldier doesn't meddle with the affairs of this life. Affairs of this life, yeah. So ganyan yung verse na ginagamit ng ibang preacher, pero kung tayo titignan nga natin yung mga verses na yon, hindi siya direct na sinasabing gano'n. So kahit saan figure of speech yun, parang, soldier, di ba? Parang it can be interpreted in a different manner. Sobrang vague na ng mga verses. Kaya nga sinasabi ko, Paul can be very spiritual or very poetic. At the same time, pwede siya maging very direct. So this time, very direct na si Paul. Very practical yung sinasabi niya. Kailangan may trabaho kayo kasi nga pag nakita kayo ng mundo, namamalimos na kayo sa mga congregation nyo. Hihingi ka lang ng tithes and offering. Wala tayong tithes and offering. Kailangan So, wala daw dignity yon. Si Paul na nagsabi, di tayo, no? Pangalawa, ito pa, last. At walang sino man sa inyo magkaroon ng kakulangan. Yun. Yung pala yung goal ng command na yon. Pero nga yan, no? Maganda yung sinabi mo yan. Kasi yung mga preachers ngayon, imbis na sila yung tumutulong, sila pa yung kulang. Laging may kulang, di ba? Sila yung binibigyan. Linaw sinabi ni Paul. Di ba? Imbis na parang ikaw yung naglalawas, kasi ikaw yung nag-share ng gospel, ikaw tuloy yung taker. Taker ka ngayon, hindi ka ikaw yung maasa sa kanila, di ba? Giver. So, parang receiver ka kaysa sa giver. So, buti na lang inalis na tayo ni Lord sa ganyang utak. So, usapan natin yung full-time ministry ba? Iyan. So, siguro, bigyan natin ng definite na answer. Parang, for example, sa akin, hindi realization ko na-experience yun yung full-time ministry. Ang na-experience sa full-time ministry, kinokontrol tayo ng kontrolado ka ng pinaka-head pastor. Kasi yung buhay mo, decisions mo, saan ka lalagay yung pamilya mo, anong gagawin. Kahit sino nga ipapakasalan ng isang pastor, kontrolado din nila Diba? Dahil yung kabuhayan mo, nandun sa ministry na yon. Basically, walang freedom na nangyayari. So, may realization, nung tinanggal na tayo ni Lord doon sa posisyon na yon, talagang, sinabi ni Lord, sa akin mismo, sinabi ni Lord, maghanap ka na ng trabaho. Maghanap ka na ng trabaho mo sa sarili mong trabaho para sa pamilya mo. Kasi ang nangyayari niyan, na-realize ko din, nagtayo tayo ng
ng HCF, di ba, ng House of Christ, and ginaya lang natin yung sistema ng dati, na-realize ko na tayo ay nandilimos talaga. Parang umaasa ka sa donation. offerings, pati sa tithes. Hindi ka tuloy makatulog pagka malapit na yung due date. Pagka walang nagbibigay. I mean, sa naman natin, laging may nagbibigay, pati sapat parati. Pero, na lang, lagi kang, kontrolado. Ang kumokontrol naman sa'yo, tao naman. Sasabihin ng mga tao na, ito dapat gawin mo, ito dapat ganyan mo. Kasi pagka na-offend sila, hindi na sila atin, hindi na sila magbibigay sa'yo. Tapos, ayaw mo naman sila ma-offend kasi yung kabuhayan mo, nandun nakasalalay. So, it means, hindi lang talaga sa leader yun sa taas, it's sa sistema. Sa sistema. Basically, yung ganong klaseng sistema. Yung ganong klaseng sistema, hindi siya sustainable, hindi rin siya biblical, at hindi parang people pleaser yun, hindi yun God pleaser na sistema. Totoo, kaya siguro sinabi ni Paul, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa tanggalan niyo ako ng dignidad, or yung sinabi niya yung boast. Yung reason na ako ay magmalaki. Kasi hindi naman masama magmalaki. Yan ang problema ng mga tao. May good way of boasting, which is sabi ni sa Jeremiah, sabi rin ni Paul, boast in the Lord. So yun yung talagang pinagyayabang niya. Ibig sabihin, doon siya masaya. Yun yung parang dignity niya na huwag yung gagalawin yan. Kasi kaya naawa din ako sa mga pastor. Yung mga pastor na bulag. Kasi yung mga head pastor, wala akong awa dyan sa mga yan kasi alam nila yan eh. Kumbaga ang nakakapagtaka, bakit sila nag-stay sa ganong klaseng sitwasyon. May mga ganong head pastor na umaasa lang talaga sa offering, sa tithes, and all that. Tapos, iibahin nila yung doktrina nila para lang para lang ma-please mo yung mga nagbibigay, mga givers. At the same time naman, yung mga pastor naman, na nasa baba nila, mga bulag sila kasi kala nila, tunay yung sinusunod nila. Yung pala, malalaman mo, pagka nagkaipitan na, hindi ikaw yung, hindi kakampi doon sa kung ano yung nakasulat sa Bible eh. Kakampihan ko sino yung nag-offering eh. Diba? Na parang pag mahirap ka, ang trato sa'yo sa church, not the same as doon sa nagbibigay ng May politics na involved na yun. May ipis. Nino ba? Tayong ipis. So, di ba? Ganun yung politics talaga yan pag may pera involved na Di ba? So, ibig sabihin, hindi yung talaga pag worldly pattern na yun. Hindi na system nga eh. So, kaya I think the Apostle Paul is very, is a very godly and smart minister, Alam niya, karapatan yun ng mga, kasi yun ang pinaglalaban ng mga so-called pastor ngayon. Karapatan nila kasi sabi sa Bible, sa Old Testament, yung cow o yung ox. Do not muzzle the ox while it's treading. Muzzle, ibig sabihin, wag mong pagtrabahuin yung ox pagka ito ay kumakain. Hindi, wag pigilang kumain. Wag habang tatrabaho. Kasi yung iba, di ba, pagka sila, nagtitread sila, kinakain nung ox, yung sabi daw, tinatakpan ng muzzle. Para hindi lang mag-work, para lang mag-work. So, and then the laborer is worthy of his the laborer is worthy of his meat. Yun ang exact term eh. So, kung papakinggan mo yung very words ni Christ, the laborer is worthy of his meat. Pag sinabing meat, hindi ito yung talagang alam natin ngayon na salary na sobra-sobra.
No, kasi pag sabing salary, ano na 'yun eh, mostly iniisip mo yung andyan na yung mga bonus, andyan na yung mga perks, everything, privileges, benefits. It's Kulit more na than ano. your food eh. Pero sabi ni Christ, the labor is worthy of his food. Ibig sabihin, kung ikaw may nakita ka minister or what, so ang expectation ni Lord sa atin, tulungan sila na ma-meet yung mga personal needs sila. It's not really yung extravagant na, oh, kailangan may kotse ka, kailangan may bigyan ka ng bahay, o what. So, kasi nga, doon na ngayon nasisilaw yung mga tao. No, kasi nga, inisip lang kasi nila yung more money, abundance, yung nga, prosperity gospel, no? So, yun ang gusto nilang ituro sa mga tao. So, ayun. And, ito nga, bigyan ka ng example, bro. Yung last couple of days, no? Nag-outing kami. Bago matuloy yun, may mga drama drama. Ano yung mga tao, di ba, mga mahihirap na tao. Usually, pag start ka pa lang, usually may mga mahirap na tao. So, ang kaibahan natin sa mga tumutulong na iba, sa mga alam natin tumutulong sa iba, yung mga DSWD or what, ano tayo we treat them as a family. No? We treat them, we give, sabi ni Paul, hindi lang kami nagpi-preach sa inyo, we also give our souls. No? So, dapat ganoon tayo sa kingdom of God. Hindi lang tayo tumutulong externally, kung ano yung kailangan, but we also love these people na hindi natin sila parang itatrato lang na, mahirap kayo, so ito lang dapat trato sa inyo kasi mahirap kayo, and kami, ibang level namin, so kayo, yan lang kayo. Hindi. So, yun yung nakita ko na culture natin na hinihiwalay talaga natin yung mahihirap. Hinihiwalay natin yung mayaman. So, iba yung binibigay natin sa mahihirap, iba rin binibigay natin sa mahihirap. So, nasa isip din yan ng mga mahihirap. Alam nila, ito lang kasi what we deserve. Yun yung napipil ko sa kanila. No? Kaya isa sa mga dapat matanggal sa isip ng mga mahihirap yung I don't deserve the blessing of God. Parang to the point na talagang hindi sila tatanggap. Ayaw nilang tumanggap. So, yun yung natutunan ko, no? As I deal with them, na hindi sila makapaniwala na ang Diyos, kayang itrato sila, kagaya ng pagtrato ng Diyos ibang tao, no? Na mga pinagpala. Kaya, nung nag-spend tayo ng time and effort and also resources to bring them sa outing, sa beach, no? Isipin natin, napaka-worldly noon, di ba? Parang outing lang, something masaya. Alam mo yung mga tao doon, pero kung malalaman mo yung istorya nila, taon, hindi mabilang, no? Paramihan doon na hindi nakakapunta sa ganong klaseng activity. Sa beach? Sa beach, na maglibang man lang. Kasi ang buhay kasi nila, puros na lang problema, puro hirap. Ang dinidil nila. Ano pa kaya yung magkaroon sila ng opportunity na pumunta sa beach, mag-enjoy, na wala silang iniisip ng iba. So, totoo yun, may struggle din. Kahit na gusto mo nang tulungan sila, may struggle pa rin na, kasi yung buhay namin, ganito lang. Parang deep inside, di naman nila sinasabi, no? Pero deep inside. Ito yung nakita ko, no? Dahil hindi tayo asa sa mga tao, sa mga congregation, even sa mga offering, even sa mga tayo, hindi tayo asa doon, eh. But asa tayo sa Diyos, di ba? That God will bless the work of our hands, kung ano yung ginagawa natin. As we seek the kingdom of God, all these things will be given to us. No, yung stewardship na sinasabi ni Jesus, kung matapat ka sa maliit, pagkakatiwala ka sa malaki. So yung blessing na yun yung nagagamit natin to help these people. No? And as you help these people, kagaya sinabi ni Paul, yung Thanksgiving, yun yung harvest, eh. Oh.
Thanksgiving of righteousness, yung Thanksgiving nila, no? Actually, birthday yun yung day na yun, yung isang araw, May 1, birthday ni Ate Raquel, yung ating first family, no? Ay, sa Bacoor ba doon. yan? Sa Bacoor. Sa Bacoor. So, sabi ko, sinong gustong magpasalamat sa Panginoon? Alam ko, parang sharing time namin. So, si Ate Raquel, yan, happy birthday, binati namin siya. So, di siya makapagsalita. Puro iyak, tears of joy, yung makikita mo sa kanya. Makita mo yung, hindi siya makapaniwala na sa birthday niya, wala siyang kapera-pera, wala siyang naputulan pa sila nung isang araw ng tubig. Pero nag-provide ng Panginoon. Okay. Gumawa para ng Lord para sila umaling yung tubig. Wala siyang masabi. Wala siyang masabi sa kabutihan ng Panginoon. So, kita mo yung Facebook niya, di ba? Tuwan-tuwa sila. Kaya, nakikita ko na sinabi ni Paul, no? If we work with our hands, it can be a blessing, no? Hindi mo isipin yung mangailangan ka. Kasi usually ganun pagka sa church, yung mga mahirap na tao, ginagawa ng mga pastor, yung mga talagang todo sakripisyo sila. Kasi wala rin silang work. No? Yung kalit-liitang ipon nila, may kilala akong ganun. Kalit-liitang ipon nila, halos di na sila sumasakay ng jeep para lang makapag-serve, no? Para lang ma-provide yung mga Kasi wala silang work So, puro lang talaga, focus sila sa ministry, sabi nila. Kaya, ayun, nakakalungkot, no? I think may mga sacrifice tayo na okay naman. Pero may mga sacrifices yung ibang tao na unnecessary. No, akala nila nakapag-glorify kay God, which is hindi naman. So, pare-pares ngayon silang nagsasuffer. Imbis na mag-serve, imbis na matulungan nila yung mga So, kagaya sinabi ni Paul, no? Isusundin mo lang kasi talaga si Lord. Pagdating naman sa business, no? Si Lord na magbibigay na idea sa'yo I mean, dami, di ba? Alam mo naman, di ba? Nagpatong-patong yung mga problema din namin. Pero during those times, binibigyan naman ni Lord ng solusyon every time. Hindi naman parang dati nga, hindi ko ma-imagine na may ganito kung magkakautang ako ng ganito kalaki. Paano ko babayaran? Wala akong trabaho, ganyan. Tapos yung after natapos na yung makikita mo si Lord talaga, siya yung nagbibigay din ng idea, ng solusyon, ng paano mo solve yung problema. Kumbaga, yung trouble kasi, pati problems, nandyan na lagi yan Dadating at dadating yan. Hindi mo mapipigilan yan. Forever. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba, parang, in this life, you will have trouble. Lagi magkakaroon ng trouble. Pero nasa sayo kasi yung kung susundin mo yung utos ni Lord. Katulad namin, paano nakapag-transition sa talagang manlilimos sa tao. Tapos, umaasa ka sa tao, and then nakapagtayo ka ng sarili mong business and sarili mong kamahanap buhay na tuloy-tuloy. May blessing ng Lord. Yun yung, dahil lang yun sa isang idea na binigay ni Lord sa akin. Diba? May idea ako na binigay ni Lord, in-apply ko, gumana. Kasi si Lord yung nagsabi. Tapos, minsan naman, kahit gusto mong umangat, minsan naman parang hindi mo rin maangatan yung idea ni Lord. Merong gusto, siguro pag ginawa ko to, mas mabilis yung progress ko. Ganyan. Hindi rin. Hindi ka rin pwede magmadali. Oo, kumbaga, parang yung ina-expect mong plano, nagagana, hindi gumagana din. Kasi parang meron ka pa kasi kailangan matutunan bago mo ma-achieve yun. Although, in the end, ma-achieve mo din, pero hindi ina-allow ni Lord na mag-skip ka sa progress mo. Parang hindi ka bibigyan ni Lord ng shortcut Bibigyan ka niya ng progress.
progresibo talaga dapat ang So, nahanap mo eh. ang malaking tanong dyan, kasi nga, alam naman natin, parang sa ministry, parang iba yan sa, sa work sa labas, di ba? Isipin natin. So, ang tanong, paano mo siya i-manage ngayon? Di ba? Paano mo siya i-manage? Kasi yun ang nakikita siguro yung challenge ng iba na, ay, hirap pagka, wala ka ng phone, wala ka ng So, siguro, basta tanong ko din sa'yo, anong ginawa mo nun? Di ba, nanggaling ka rin dyan, di ba? Galing ka sa pagiging full-time. Tapos ngayon, okay na ka ngayon. Yeah. Ano yung mga naranasan mo, experience mo na nangyari sa'yo na baka pwede mo i-share sa iba? Yeah, at, so, sila din. Yeah, totoo yun, no? Kasi nga, wala naman nagturo talaga sa atin na Siguro kasi, kaya gusto ko tanong, kasi madami rin dyan na stuck sila sa pagiging full-time ministry kasi hindi nila alam kung paano kumita on their own. Dahil tinuruan sila kung paano mag-ask ng offering. May lang alam nilang gawin. Actually, hindi ganoon eh. Umasa doon sa head. Senior. Sa senior pastor. Bawal nga din mo mag-ano sa tao, di ba? Bawal talaga. Bawal tumanggap na eh. Sila, kasi alam ko, naalala ko yung mga nakausap namin before na kasama din natin doon sa simbahan. Ang sinasabi nila is, wala na kaming choice, ito na yung pinili namin. Paano na lang yung mga anak namin? Ganyan yung nila. Kasi nandun yung eskwela, nandun. Magandang tanong yan, bro. Dalawang mag-asawa, doon umaasa yung trabaho nila. Amen. Pagka umalis sila, wala nga naman sila yung susweldohin agad-agad. Amen. It just came to my mind, no? So, talking about yung journey natin doon, no? I should say, hindi siya mabilis. It's really a journey. Especially pag wala nagtuturo sa'yo. Wala pa kasi dating Team Ligtas, may nagpa-podcast, nag-uusap na. Wala pa, you're on your own eh. Buti nga ngayon, meron ng ganito eh. At least, may pupuntahan sila. At least, advance na tayo ngayon. Sana nanonood sila. Oo, sana nga lang nanonood sila, no? Tayo, wala tayong ganito noon eh. Ano lang tayo talaga, hindi nga ako masyadong sa Facebook. On your own eh. Figure it out on your own. Kaya medyo matagal, pero it doesn't have to be like that. I think yung dinil lang sa akin ng Panginoon, no? Siguro hindi nakakalam. This is my parang secret or inner life during the time na talagang ako lang mag-isa, umalis ako sa ministry on my own and parang si Lord mismo yung nag-deal sa akin personally. Ang una niyang tinuro sa akin is yung life ni Abraham. Okay, so since I was a new father, yung mga panahon na yun, no, yung anak ko, 2 na, pero maliliit pa, mga 4 years old or 6 years old sila noon. Ang una dinil sa akin ng Panginoon is si Abraham. How to, mind your own business. My business is my family first. So, yun din sa akin ng Panginoon na nakita ko sa Abraham kung paano siya nag-fail, no? And kung paano siya tinuruan ng Panginoon. Imagine mo si Abraham, pumunta sila sa Egypt, pinalimutan niya ng asawa niya, no? Sa harap ng madla. Yeah. Hindi naman intentionally, pero yun ang setup nila eh. Dahil natakot siya. Imbis na, di ba, ang promise ni God sa kanya, I will bless you. I will make your enemies my enemy. So, bakit yung matatakot? So, there must be something wrong sa journey ni Abraham at siya mataraw sa buhay niya. Doon nakalimutan niya si God. Hindi natin alam. So, yun. Yung relationship niya sa wife niya, yun yung unang dinil sa kanya ni Lord. No? So, alam naman natin, I believe, no, nagsisi si Abraham, no, after yung encounter niya sa Egypt. I think, kung una niyang kasi, siguro, bigyan natin background, no? Si Abraham, napaka-ayos ang buhay doon sa land of Ur, Chaldees. No? Sa Genesis 12 to, mga kapatid, may mababasa natin to, no?
Sarap ng buhay ni Abraham. May bless siya, may mga servants siya, may mga ano. Pero, the thing with that is, he is surrounded with his family, relatives, and even may government sila. I think yun yung panahon pa ni, ni Nimrod. Boy pa si Nimrod yung panahon na yan. He's surrounded with pagans, with yung idolatry, no, yung religion nila iba sa kanyang sariling faith. Yun ang hindi tinuturo ng marami. Kung aralin natin history, no, during that time, ito, wala to sa Genesis account, pero merong mga history na other sources na ganito yung sinasabi. Although hindi siya important, ganun ka-important, pero meron din siyang lesson na pwede nating mapulot. One of the reason, I think, but pinaalis siya ni God doon sa Ur of the Chaldees is to establish a holy people. Kasi nga, yung lugar na yon is corrupted na, no? And mahirapan siyang makipamuhay. And of course, may personal plan si God, no, which is yung galing sa kanya, yung magiging savior of the world. So yun yung plan ng Panginoon sa kanya. And ano sabi ni Lord sa kanya? Leave your family. Leave your household. Leave this place. Ano ba yung household? Ano ba yung family niya? Ano ba yung place na yun? Yun yung inaasahan niya eh. Para siya mabuhay, tama? Yung lugar na yon, inheritance, yung mga connections niya. Siguro dapat yan yung minimeditate ng mga tao na yung sinabi mo nga, paano kami aalis? Ito na yung kinalakihan namin, ito na yung buhay natin. So, go back to Abraham. Read the life of Abraham. Anong promise si Lord sa kanya? Kung susunod ka sa akin, I will bless you. Yun yung talagang test of real faith. Yung parang baby, no, na pag edad ng 4 years old, iwiwin mo na sa'yo. Iba na yung kanyang style ng iyong pagpapakain sa kanya. Hindi nagatas. Parang ganun yung ginagawa ni Lord sa atin. At some point, pag nag-grow ka na sa faith mo, no, tuturuan ka ng Panginoon na ikaw na mismo kakain mag-isa. Hindi na ikaw laging susubuan. O lagi kang dede. I think, yun yung isa sa mga important or turning point na dapat nating maintindihan. Lahat tayo dadaan doon. Yung turning point na yun, whether you like it or not, no, we will have that decision or option to depend fully on God, not on any kind of people or connections. Imagine mo si Abraham, leave your family. Sino ba yung family mo? Yun yung kinalakihan mo mula baby ka. Kita nila yung mga yung mga kalokohan mo, lahat ng bagay sa'yo. Diba? Ganun yung excuse ng mga tao. Diba? Ito na yung kinalakihan namin. Ito na ayaw na namin ng di ba? Kita mo si Abraham. Kaya nga sabi ni Christ, you want to be the children of Abraham, do the works of Abraham. Doon nga tayo connected eh. Kaya tayo nagkaroon ng salvation. Dahil ginawa natin, yung ginawa ni Abraham, to believe in God. No? To walk in faith. Kaya tayo ngayon, tinatawag na Christian or under tayo sa blessing ng Israel eh. Yung spiritual Israel, not the geographical Israel. We are the spiritual Jerusalem. And we emulate Abraham's faith. Ngayon, sasabihin mo, Christian ka, ay, kahit na meron akong nakikitang corruption o what, dito pa rin ako kasi dito na ako lumaki. Parang, no, alam mo na, sinasabi sa'yo ng Panginoon, hindi mo dapat. Sabi ni Paul, sa mga taong katulad niyan, yung ginagawang gain, yung ginagawang godliness yung gain. Sabi niya, flee from these people. Yan, malinaw sinasabi yun. So, ni Paul mga ating apostle, flee from these people. Yan sabi niya. Tapos, nandiyan pa rin tayo. No? So, medyo, parang opposite tayo sa faith natin, di ba?
So, yun yung isang naging journey ko, no? I think tinuruan ako ng Panginoon to depend on Him. And of course, to be a family man, nakita ko na if you will be, yun nga, if you will do good in the calling that God has called you, syempre, hindi lang yung ministry, kundi yung sarili mo, yung family mo, no? Calling yun eh. No? I think God will be pleased. Nandiyan yung, bukod, God will, actually, He will mold our hearts. No? Yun ang mahalaga eh. Alam mo sa ministry, pinakamahalaga yung puso. Hindi yung, ito lang, ito, mahalaga. Ito, pinakamahalaga. Di ba sabi ni Paul, anong mapapala ko? Alam ko lahat ng knowledge. Alam ko lahat ng prophecy. I can move mountains. I can believe, move mountains. I can give. Pinamumudmud ko, gumagawa pa siya ng good works. Lahat ng aking ari-ari sa mga mahirap, pero wala naman akong pag-ibig. Wala akong character sa puso. Wala akong magiging. No, I think, yun. Isa sa mga journey na pinadaan sa akin ng Panginoon, no? Inayos niya yung puso ko. Kaya wala muna ako iniisip na ministry during those few years lang, no? Mga siguro 1, 2, 3, 4 years. Inayos niya yung puso ko, how to be a good husband, to be a good father to my children, no? To be a good provider, kung paano mag-provide, even to be humble together with people, dealing with outsiders, yan. Minsan kasi pag lagi ka nasa simbahan, feeling mo superior ka eh. Ito. Kaya ito mo, ka-teammates mo, yung mga tato, yoyosi, kita mo, ano? Tapos, ikaw, former pastor, no? Handong ko. So, it's a really humbling experience, pero it's worth it, yung training ng Panginoon sa ganun. Kasi kailangan, we need humility, kasi yung sistema na pinag-usapan natin earlier, no, yung full-time ministry, may kasamang pride dun eh. Parang feeling mo VIP ka eh, feeling mo special ka kasi nga iba yung ano mo eh. Separated. Oo, parang kang iba yung asta mo eh. Hindi ka pwedeng, di ba? Kailangan lagi kang naka Corbata. naked tie pagka iba ka sa mga So, yun yung di alam ng iba eh. Tapos lagi ka na doon, lagi kang sinasabi, Pastor, pray for me. Parang ikaw lang may power na mag-pray, no? Parang pray for me. So, may nagsisink in the pride. And then, yun, pinakita ng Panginoon na, yeah, you have to be, parang, to be a servant, no? To be helpful kahit sa common people. To be a practical person, no? And then, ngayon, as yun naman, sa work, no? May mga times din, no? I think I graduated some time ago sa personal life na yun eh. I should say, mayroon kang parang certificate na hindi naman. Tama certificate, but pag-graduating ka ni Lord doon, sa stage na yun, and to be a good, husband, a father, or sa family mo, and to be a good provider, pag-graduating ka ng Panginoon doon, may point na kung talagang gusto ka ni Lord na to be more fruitful, kasi itong character na nakita ko sa Panginoon, no, He wants to replicate Jesus everywhere. Yan ang nakikita ko. So, kung nakita na ni Lord si Jesus sa buhay mo, God the Father, meron siyang another assignment na ipapagawa sa atin. And that is, yun yung ministry, tinatawag natin. So, ano yung pinamuhay mo, the good life, yung blessed life na tinuro sa atin ng Panginoon, yun lang naman i-share natin sa mga tao. Yung faith. It's not really that complicated na kailangan pa pumunta ng Bible school, aralin yung mga different na mag-test ng kung pagkadami-daming libro. Tapos pagdating sa ibang aspeto, bagsak.
So, yun yung tinatawag nating character. At the same time, nakita ko rin, no? Kasi dumating ako sa point, masaya ako sa family. Tapos, blessed na blessed ako. Wala na akong, siguro may business ka, what? Busy ka. Then, ma-realize mo na, Lord, parang yung aking joy o yung aking peace, hindi ganun ka-solid. No? Parang, ang dali kong, parang, mag-give in sa temptation or what. Kaya ganun. Ano yung parang magbibigay sa akin na parang to be a conqueror sa personal life ko. Kasi outside, okay na eh. Yung relationship ko sa wife mo, sa kids mo, finances, okay na eh. Pero nakita ko doon, no, na-sense ko sa heart ko na hindi natin pwedeng i-divide yung ating buhay sa personal and yung outside ministry. Ang hirap gawin or impossible. Bakit? Kasi nga may command si Christ, love your neighbor as yourself. Or you must higher na command, which is love one another as Christ has loved us. Okay. So, medyo mas mataas yun na level. Pero doon muna tayo sa love your neighbor as yourself. No? Parang yun nakita ko na pag ginawa ko yun, hindi lang yung self ko minamahal ko. Hindi lang yung self ko yung pinagsilingkuran ko yung mga anak ko. Na-realize ko yung anak ko, yung asawa ko. Part of myself pala yun. So, kung lalabas ako ng konti doon sa circle ko, yung myself, and I will go to my neighbor and love them, doon ako nakaka-receive ng talagang complete, masasabi ko, complete yung heart ko. Fulfilled, kumbaga. Wala akong nakikitang something na stumble ako or something. And it makes me talaga a complete person. So, parang selfish ka no? Parang inisip mo, pang personal din pala yung ministry. Hindi sabi nga. Wala sa isip ko yung parang ganun. Kasi nga, we are commanded by the Lord, no, to serve other people as we serve our own needs, no. Pero ang hirap yung paghiwalayin. Yun ang nakita ko. Mahirap. Siyempre, galing tayo una sa puro ministry. Ngayon, dinil ako ng Lord sa personal ko. So, natuto na ako sa personal. Ngayon, hindi ibig sabihin natuto ka na sa i-meet yung personal needs mo. Kakalimutan mo na tong ministry na kung saan katemblang-temblang ka, kadapa-dapa ka. So, dahil malakas ka na nga, alam mo na kung paano, may wisdom ka na on how to deal with your personal life, I think, yun yung best time, best opportunity na tawagin tayo ng Panginoon sa ministry na. No? Pero at the same time, wala tayong tinatanggal ni isa. Hindi mo tinatanggal yung personal life mo, natutunan mo sa Panginoon. At the same time, yung sa ministry mo ngayon, mas maganda na yung mabibigay mo sa mundo. Kasi galing yun sa personal experience mo, hindi lang sa Word of God. Sabi nila, di ba sabi nila? Ano? Hindi mahalaga yung personal experience. Word of God lang. Magsishare yung mga tao. Thus says the Lord. Ito. Pag tinanong mo, ikaw ba ginagawa mo yan? Hindi, wala ka na experience. Ito, word of God. So, ayun, marami tinatamaan pag... Yan ang dapat natin ingatan. Kaya sabi ni Paul, watch your life and your doctrine. Closely. So, make sure na kasal yan, o mag-asawa yan. Kaya, yun natutunan ko sa Panginoon. So, anong pwede natin i-advise sa mga tao na katulad nga na stuck sila dun sa full-time ministry at feeling nila magugutom sila pagka umalis sila sa ganyan? Yeah, so balik tayo doon kay Abraham na I think it's a step of faith. If you don't do that, you will miss that blessing of God, kagaya ng blessing na binigay niya kay Abraham.
Yes, nag-stumble si Abraham, di ba? Hmm. Natakot siya. Siyempre, sino ba naman di matatakot? Stranger ka sa isang lugar, no? Hmm. Tulad namin, lumipat kami sa ano, Batangas. oh, di ba? Bagong Laking buhay yun. Maynila, tapos pumunta ka sa probinsya. Bro, agriculture. Natuto ako mag-agriculture. Mag-alaga ng mga ano, ng mga hayop at natuto ako magluto, natuto ako ano, maghalaman, no? So, new things. Eh, kumisan ayaw ng mga tao, yung mga new things. Kaya, I encourage yung mga taong ganyan, no? Explore. Matuto kang mag-explore kagaya ni Abraham the Explorer. Dora the Explorer. Abraham. Abraham the Explorer. Eh, andun ang blessing eh. Yun Kailangan talaga talaga blessing. Doon mo magagamit, hindi lang material, kundi yung spiritual faith mo, o yung faith mo, spiritual muscle mo, doon gagana. Kailangan talagang ano. Kailangan talagang step in faith. Step. Si common naman yun, si Moses, ganun din. Step siya ng faith. Sa una, may struggle. Pero, kagaya ng encouragement ng Panginoon, na may struggle talaga yung panganak eh. Parang ganyan ng ano eh. Coming salvation natin, no? Second coming. May struggle yung nanay na lalabas na yung ano, yung kanyang baby. Baga, ganoon din sa atin. Sometimes, may struggle ka kasi may bagong ginagawa ang Panginoon sa buhay mo. Mag-a-adjust ka. Maraming mga bagong bagay. May tiyan mo. Laki na. Lalabas na yan. Siyempre, nasanay lang yan. Nasa tiyan. Tapos biglang lalabas. Kung kailan malaki na. Diba sakit nun? Kailangan talaga ng tiwala sa Panginoon. Oh, may mga heartaches, may mga pains na experience ka. Pero doon tayo nag-grow eh. Doon ka ano eh. Doon ka nagmamature eh. Oo. Sige, kahit nga sa mga anak natin eh. Sanayin mo yung anak mo lagi pa baby. Baby. Lagi pa baby ang anak. Eh, hanggang paglaki niyan, bonding niyan. Pa-baby pa din. Laging sinusubuan, laging, no? Totoo yan. Binibigyan. Kailangan talaga mag-step out of ano. This common sense eh. Bakit di natin magawa yun sa spiritual life natin? Pero kung titignan nga natin, kahit din kami, no, nag-step out kami, unang pinagawa sa amin ni Lord, no, mag-step out, umalis, tayo ng bagong simbahan. And after noon, pinagtrabaho niya rin kami. Pinagtrabaho din kagad. Totoo yun. Kaso na yun, tagal ko naghanap ng work. Daming bago, di ba? Tagal, so parang isang taon nata ako pinaghahanap ng work noon. Yun ang struggle eh. Ilang rejections yun, sobrang daming rejections. Pero dapat hindi ka give up. Ang isang tao lang naman na nag-fail, ang taong nag-give up. Pag nag-fail ka, lagi sa naman sa isang success, laging merong 99 times na nag-fail. Siguro, gusto ko rin idagdag, hindi ko rin nakwento. Part of yung, alam natin yung faith, no? But yung practical stuff, naghanap pa rin ako ng ibang church, no? Napersa ako actually, na maghanap ng ibang church. Ayoko umalis sa dating church. Kasi, kala ko yun yung the best eh. Yun pala, Baliktaran, no? So, yun, naghanap ako ng mga friends na nasa ibang church. Minute ko sila, parang nag-survey ako, nag-aaral ako, then, tapos, yung pinaka-the best is, I study the Word of God on my own. Yan, so, yun ang very helpful. Kaya nga, kasi, sabi ng step in faith. Kung wala ka namang Word of God na pinangahawakan, no? Na nagtuturo sa'yo, nag-guide sa'yo, paano ka mag-step in faith, no? Para kang blindly following hindi mo nakikita. So,
talaga nag-dig ako sa Word of God. Tinignan ko ano ba talaga yung will ng Panginoon. Yun, nakita ko. Yan, si Abraham, yan, nakita ko yung story ni Abraham, everything. Kaya nakita ko na, ito pala yun. And then always, siguro yung i-apply natin agad as much as we can yung natutunan natin. Ang mahirap kasi noon is dahil nga hindi ka na parang nawala ka doon sa grupo na yon. Sometimes parang feeling mo ay hindi ko na-apply yung mga natutunan kong mabubuti, no? Mag-iibang mundo na ako. Hindi, yun yung temptation ng masama eh. Yung iba kinakalimutan nila lahat, pati yung good. No, dapat kalimutan lang natin yung bad. Pero yung good things na tinuro sa atin ng Panginoon, huwag natin kalimutan yun, i-apply pa rin natin yun. Totoo. Yun yung yun yung magsusustain sa atin eh. Yung apply mo yung little things na natutunan mo sa Panginoon. Kung ano yung binibigay sa'yo ng Lord, no? Tulad nun, di ba, di ka naman expect na magkakaroon tayo ng di ba? Connection, relationship. Wala naman kami, layo-layo namin sa inyo. Pero yun nga, through social media, through na ginamit pa ni Lord yung Facebook, ginamit pa ni Lord yung iba't ibang situation sa life ng church o sa life natin. So, pero syempre, ang bottom line nun is yung heart natin na gusto nating mag-serve sa mga tao, especially yung mga kilala natin. Yun yung di nawala sa akin, bro eh. May concern ako sa mga iniwang kong church, yung mga Christian doon sa church niyo. Parang yun hindi nawala sa akin yun. Concerned pa rin ako sa inyo. Yung mga nandun. Kahit na hindi ko ma-express o parang deep inside, meron akong subconscious mind na gusto ko makakarinig na update. Kung ano nangyayari doon sa loob, although wala na ako. No? Pero every time na may maririnig ako, parang natitrigger lagi. So, yun yung hindi nawala sa akin. So, akala ng iba, may mga pahit, bumon ka na, kalimutan mo na yung mga bagay na yan. Diba? May sarili na silang buhay. Alam mo, hindi mo pwedeng gawin yun kung mahal mo talaga yung mga tao, di ba? Lalo na, di ba? Kamag-anak mo or whoever. So, lalo pinagsamahan kayo ng ilang taon, di ba? Sadista ka sa sarili mo. Oo. Biruin mo, yun pa yung pinagbabawal nilang gawin. Pag umalis ka na, huwag mo naman makipag-contact sa mga tao dito. Ang problema kasi, diba? Kapag kinokontak mo yung mga tao, sinubukan mo na ba sila kontakin? Alam mo, sinubukan ko yung mga kilala ko dati. Yung mga nawala lang, yung mga isa-isa ko yan, si ganito. Minsan nakipag-meet pa ako sa call center eh. Talaga sinadya ko puntahan talaga eh. Nag-work siya sa call center eh. Sige, usapan tayo. Ano nangyari? Rejection? Okay lang. Parang neutral lang sila. Hindi sila excited. No? Diba? Pero, rejection makahanap mo Kasi sabi ko, pero at least, sadista ka sa sarili mo. Kasi gusto mo makareceive ng rejection parate. Pagka ganun no? Kasi ako, tinry kong mag-reach out din sa iba eh. Like, meron ako nakasalubong sa SM. Sabi ko, uy, kamusta ka na? Takot sila laging multo. Parang... Pag umalis ka ng church nila, parang ka na multo. Parang Parang tagay ba planeta ka, no? Parang yun talaga yung mundo nila. Hindi naman siguro, hindi naman lahat eh. Oo nga. Pero yung mga nandun, yung mga nag-a-attend pa doon, ay, nako. Smini, lulukuhin ka pa. Tagal pa yung Kaya, ang natutunan ko, wag ka na may pag-deal sa kanila in any form. Pwede siguro kapag kinausap, pwede kausapin mo ng maayos. But don't expect too much. Don't expect too much na pagka-reach out mo sila. Hindi. Ang mga, kasi, kulto kasi yan eh. Kaya, yung mga ganyang mega churches, lalo yung mga prosperity gospel,
Kulto yan eh. Ginawa kasi yung grupo na yan para kumita ng pera. Di ba? Para kumita ng pera. Naggrupo yan, kumbaga nagstay yan dito para kumita ng pera. Sinasabi nila, oh, will kami ni Lord kasi matagal kami. Ang will ni Lord sa church is mag-separate parati. Mag-multiply, mag-separate, mag-ano. Ano yung ginawa niya doon sa Jerusalem? Nag-stay in Jerusalem sa Jerusalem, diba? Ginawa niya, dinisperse niya. Hinayaan niya yung persecution para mag-disperse. Hindi nag-disperse yung gospel. Lagi naging fruitful. Ayun yung isang bagay na gusto mangyari. Ay, hindi lang kasi umalis no? Si Lord na nagpaalis sa kanila. Ang mga churches na laging sila na lang lagi, dinidisperse ni Lord yan. Pagka isang church hindi nag-disperse, ibig sabihin may mali. Hindi tunay na church yun. Kasi hindi si Lord na namumuno. Hindi si Lord namumuno doon. Kung hindi nag-disperse yan. No, hindi nag-multiply, nag-ano. Kaya ang isang church, ang isang samahan, may sa-strengthen lang yan for point of time, pero dahil sa strengthening na yon, sila na mismo magkakalat. Totoo yun. Kaya disappointment lang. Hindi nga kailangan ng pastor eh. Hindi, wala. Kaya sa isang church, wala talagang pastor. Ang pastor lang natin si Jesus, di ba? Ayun nga yung tinuturo ko noon pa eh. Di ba, isa buko pa sinabi mo, no? Naiwan yung mga apostol eh. Kaya nga, wala Jerusalem eh. Na-disperse lang yung mga hindi apostol. Yung mga Pero sila mismo. Pero sila yung nag-spread ng gospel, hindi yung mga apostol. Oo. Di ba? Hindi, di ba? Nanggaling lang yung foundation nila doon sa mga teaching ng mga apostles. Yung nakakala na iba kasi ngayon, kaya hindi sila makalis. Kasi hindi kami pastor, hindi kami makapagtayo ng church. Kailangan kami umasa sa isang tao na magtuturo sa amin. No? Kasi nga, inisip nila kailangan full-time. Hindi nila alam na kahit sila mismo, pwede sila mag-start. Diba? Sa bahay nila, hindi kailangan ng building. Sa isang community doon sa lugar nila. Hindi kailangan ng building. Basta mayroong 3 or more people. 2 or more people. Kahit sa office. 2 to 3. Magiging samahan na yun. No. Diba, hindi importante yung yung progress ng isang samahan. Hindi importante yung may sarili kang pangalan, may sarili kayong samahan, institution, may SEC ka, may certification ka. Yan ang sinanap ng mga tao ngayon sa mundo eh. Worldly, no? Pag isang church, kailangan, hindi na, kumbaga religion na kasi ang binubuo nila, hindi talaga salvation. Kingdom ni God ang binubuo nila. Binubuo nila yung sarili nilang kingdom. Diba? Ang hirap nun. Actually, yan ang isa sa mga struggle nung as I was reading yung history of the early church. Yan ang struggle nila. They cannot really talagang maging katulad ng mundo. Iba yung kingdom ng Panginoon. Iba yung church is another government. So, it's not a government na nagre-rebel sa existing government, but it's a government na is like no other. No? Kaya, it's actually complete. It's actually self-sufficient. Kung susundin lang natin yung nakalagay sa Bible. No? Kahit na siguro, ito nga siguro aware ka o may nakikita ka sa online na may mga certain Christians na malayo sa society. No? Iba sa kanila, wala pang internet. Iba sa kanila, ang mode of transportation nila, kabayo. Kariton. May mga ganun eh. Kahit sa US, may mga ganun. Yung mga tawag sa grupo na yung mga Mennonite, mga Anabaptist, mga ganyan. Pero Christian sila. Hindi. No? Makikita mo sa kanila, they make everything. They make their own clothes, they make their own food. Ang gagaling nila. Magaling sila sa lahat. Kaya nilang i-build. No?
Pero pupunta rin sila sa yung mga cities, they trade. Minsan may bili din sila. Pero hindi sila parang katulad natin na asa sa Pero lahat. baka ano naman, kulto naman na yun. Katulad ni, sino ba yun? Si Aguila. Ay, hindi ba? Hindi, Christian, Gumawa maririnig ng mo yung sariling nila. tapos may sarili silang... Yeah, may mga extreme na gano'n, no? Pero makikita mo kasi yon sa lifestyle nila. Hindi sila may tinatawag na di ba? Merong, ano ba yon? Yung, nila yung polygamy, no? Yung, ano yun eh? Ano bang church yun? Latter-day Saints ata yun eh. Yung, inaalaw nila yung maraming, yun, separate din yun, ha? Parang ganun din yun. So, yung means nila, parang halos pares lang. Pero, iba yung sinasabi ko, may grupo talaga na, I think they are Christians. I think they are... Kay Jesus talaga sila naniniwala. They are living the gospel, no? Talaga ma-review mo. No, nagkakasal din sila and everything. So, almost, masyado silang literal nga eh, usually. Iba talaga sila. So, kung maybe we can search about it later on. Although, more on traditional talaga sila. Pero may something na matututunan ka rin. Kaya, ang body of Christ kasi medyo, di ba? Kailangan, tayo, kasi parts of the body, hindi naman pare-parehas yan usually. Kaya tayo may difference. I think, kaya may difference ang mga Christians, yung group of Christians sa iba, kasi nga, we are created na medyo unique sa iba para we can help encourage one another kung saan tayo mahina. No? So, yun yung nakikita ko na pwede pala yung gano'n, pwede pala yung gano'n, no? Na mamuhay ka ng Actually, wala silang technology. Sila na yung gumagawa ng sarili nilang resources. They make their own cities, they make roads. Hindi sila asa sa government. Hindi sila asa sa government. So, pero siya, hindi ibig sabihin 100% cut off na sila. Kung nga lang, it's very minimal yung kanilang involvement sa mga cities. So, may ganon. So, I think, isa yun sa mga reason, bakit, kasi nga, we have to, may point, kumbaga, pwede natin sabihin extreme no? Pwede natin sabihin extreme. I think may mga extremes dahil meron siyang tinuturong something that we need to understand. And that is, yun nga, one of the reason marami tayong makikita sa Bible. Medyo nakakatakot lang yun kasi controlling yung lugar. Yung sariling leader na hindi natin alam, no? Ito nga, siguro pwede rin magsabi ng anything about that, yung about controlling or everything. Kahit saang organization, kahit saang grupo, may parang inherent na parang tendency na maging uniform. Na lahat na lang usually ganun ang So, maaral mo sa iba't ibang grupo no? Kita mo, alam naman natin yung mga evangelical galing sa Roman Catholic, di ba? Lahat tayo halos. Kasi nga, lalo na aralin mo yung history ng Amerika. Yung unang settlers ng Amerika, unang Amerikano, galing sa England. And sino sila? Yung mga Puritans, yung mga separatists na ayaw nila na pamamalakad ng Church of England. Sila yung unang nagsettle doon sa Amerika. Kasi nga ayaw nilang yung patakaran doon, no? Kasi nga naging church state No, very controlling gaya ng sabi natin, no? So imagine mo, Church of England. Ibig sabihin, Church of England, at some point, mga Protestant yun Yun yung lumabas sa sa Roman Catholic Church So,
meron talagang tendency, no? Kahit sabihin natin, na dumating sa point na medyo magiging controlling ka rin eh. Kaya nga, yun yung dapat Yun iniiwasan yung, natin. yun yung very, Nagiging dapat bantayan, kumbaga. nagiging religion na kasi imbis na relationship lang talaga kay God. Mm. Kaya nagkakaroon na ng sariling utak. Yeah. Para nagkakaroon na sariling head. Ang head lang kasi dapat ng church is si Jesus Christ eh. Si God lang eh. Kaya napakahalaga nung teaching sa Bible na test every spirit, no? Na meditate on His Word day and night. Na gawin lahat na yun ng mga believers kasi pagka mayroong ibang ideas na pumapasok sa church na out of the will ni God, will ni Jesus Christ, parang nagiging dalawa na yung utak ng church eh. Nagiging dalawa yung ulo. Ayun yung problema sa mga institution ngayon na katulad ng pinanggalingan natin. Problema sa ganyan. May sarili silang utak eh. Hindi nila sinusunod yun. Saka bro, kasi since the beginning naman, even in the time of Moses, no, diyan nag-start yung nation of Israel, yung word na church, congregation. Actually, considered sa New Testament yung time ni Moses as a congregation of God, as the people of God. Diyan nabuo yung term na church o yung kaya hindi talaga siya church, pero it is just the gathering of people. Ang sabi ni Lord sa kanila, o through Moses, sabi niya, meron sa inyo na darating ng mga false prophets, no, na magsasabi, come here, halika, let's worship another God. No? So, nagbigay din ng reason ng Panginoon. Hindi ko alam yung exact verse, no, pero nandun yun sa Book of the Law. Sabi ni Lord, kaya may mga ganyan sa kalagitnaan nyo so that may reason ng Panginoon kaya inaalaw niya may ganun. So that malaman natin kung sino talaga yung susunod sa Kanya at kung sino yung hindi. Kumbaga, pangsala. Ganon si Lord eh. Sasalayin niya talaga kasi hindi naman natin alam kung sino yung grupo na yan. Kung talagang yung mega church structure na padamihan ng kala natin church yun. Pero hindi church yun eh. Group of people yon na nakikinig nung sinasabi ng pastor. Pero not necessarily they are the true church. Pwedeng ilan doon. Pero may some of those people hindi talaga sa Diyos eh. No? Hindi mo masasabi sa Diyos unless na kilala mo sila. Kung paano si Jesus, kilala niya yung mga apostles. No? Na 12 sila. Yun yung masasabi na tinawag sila ng Panginoon kasi face-to-face sila nag-uusap, face-to-face silang nagpe-fellowship. Pero yung ganong kadaming tao, paano masasabing lahat yan ay believer? Kaya, paano masasabing lahat yan ay tapat sa Panginoon? Nakaupo lang sa building, i-enjoy ng aircon. Kaya ibibigay ng pera. Kaya lang yun eh. Kaya nga sabi ko nga eh, ang mga mega churches para siyang event centers. It's exactly like an event center na may seminar. Seminar na nag-hold lang ng seminar every week. Hindi siya talaga church eh. Pinag-usapan nila Bible, isang tao lang nagsasalita. Kaya kita mo, those are the very people na hirap umalis sa church. Those are the very people. Kasi kontrolado na sila na. Oo nga, kasi nga, bakit di sila tumatanggi kapag kami nagtuturo na false, no? Alam na naman natin sa Bible, false preacher. Kasi nga, maybe, totoo yung sinabi ng Panginoon, hindi lahat tupa niya. Hindi talaga lahat. Di ba? Among those congregation, even sabi nga ni Jesus, nagpi-preach sa mga, sabi ng mga pinalayas ng Panginoon sa future. Nagpi-preach na nga sa streets nila eh. Kaya sabi sa kanila ni Lord, kaya naman di ka kayo nakilala. So, pi-preach na yun, no? So, kaya God knows kung sino yung alam niya
So meron pa kasabihan eh, no? Yung a dead fish goes with the current. Tama? Pero living fish goes against the current. Yan, doon mo malalaman kung buhay talaga yung faith mo eh. Hindi ka basta-basta wapa o kung alam mo mali na. No? Kailangan may ganyan pa rin ngayon. Dapat mabuhay yung mga tao na yun na who will stand up talaga in the time of apostasy, in times of corruption. Hindi talaga mawawala eh. Andiyan pa rin si Satan eh. Kailangan maging Kailangan magising yung mga tao na protector of truth and seeker of truth. Lahat tayo entitled tayo sa ganun eh. We are the body of Christ. So, kumbaga sa katawan natin, meron tayong tinatawag na immune system eh. Magti-trigger ang immune system mo, mga cells ng body mo, pag may nalasahang poison yan eh. I-alert niyan lahat. Kaya tayo nilalagnat eh, ang katawan natin. Kasi nga, may nag-trigger, may nagsabi sa katawan, oy, patayin nyo yung pumasok, painitin yung every cell, magpainit kayo para mamatay yung bacteria na yan. Tama. Yun ang reason ba tayo nilalagnat eh. Kasi gusto niya patayin yung pumasok sa katawan. So hindi naman pwedeng lagnatin lang yung daliri mo, hindi yung ulo mo. O yung tuhod mo. Lahat yan, pag nilagnat ka, buong katawan yan. Iinit. Kasi gusto niyang patayin yung pumasok sa katawan mo, virus o whatever. So kailangan maging ganun tayo mga klase Kristiyano. No? Yan. So maraming salamat sa pakikinig. Napahaba na yung ating usapan. And sa susunod ulit. Na-miss natin. Salamat and thank you. God bless.